Hello mga Suki Loves, kamusta po kayo? Ako, masama ang pakiramdam ko. Masakit yung ulo ko, masakit yung lalamunan ko. Mahirap huminga. Nagsusuka ako kasi kapag may ubo ako, may sipon ako, ganyan. Kaya medyo maano yung boses ko, ngarag siya. Ito yung part na pinakaayaw ko. Yung masama ang pakiramdam ko. Kasi sa ayaw at sa gusto mo, magtatrabaho ka kasi mahihiya ka. Kaya instead na maupo ako or mahiga, nagtatrabaho kami kasi nahihiya rin naman kami. Ito yung sinishare ko tong video na to para yung iba na gustong mag-abroad, ganyan, mga nag-a-apply sa agency, sa dami ng nagkakasakit dito ng mga OFW, sa dami ng nagre-reklamo, kesyo pagod kami, kesyo wala kaming makain, kesyo isang beses lang kami kumakain, kesyo walang kanin, ganyan. Dito po sa ibang bansa mga Suki Loves, pag nagkasakit ka, ikaw ang doktor sa sarili mo, ikaw ang maggagamot sa sarili mo, ikaw ang magbibigay ng pagkain sa sarili mo. Ikaw ang magbibigay ng tubig sa sarili mo. Ikaw din ang maghahanap ng paraan para sa sarili mo kung paano ka makakasurvive sa mga ganyang situations mo. Mga ganyang situation yung nagkakasakit ka na. Minsan kapag mamabait-bait ang amo mo, dadalhin ka pa sa ospital. Although dito, free naman kami lahat. Free ang hospitalization namin dito. Ino-offer ng amo ko, pupunta ka sa ospital, ako yung umaayaw. Kasi hanggat kayang-kaya kong gawin yung mga herbal med, nag-herbal lang po kami. Dito, sa ibang bansa, mga Suki Loves, maswerte ka pag ang amo mo nag-offer ng magpapacheck up ka. Kasi mostly dito, ayaw talaga nila. Kasi dito sa kanila, time is gold. Yung minuto na magpupunta ka sa ospital, malaking kawalan yan sa kanila. Ganun po dito. Nagkataon lang na mababait ang amo namin. Yun nga lang dito, marami talaga kaming trabaho. Nagsiselfone man kami, yung mga free time namin na mga 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, yan po, yung nagsiselfone kami. Minsan, diskarte ko na lang habang nagluluto ako, ganyan, nagsiselfone ako. Minsan, nag-view music ako kasi yung kusina po na pinaglulutuan ko is nakasipirit doon sa kabilang kusina. Kaya medyo may privacy kahit paano. Yan po yung yung mga bagay-bagay na kahit paano, maswerte ako, maswerte kami dito sa bahay ng amo ko. Kaya nga lang minsan dito, pag may sakit ka na, babangon ka. Dadalhin mo ang sarili mo sa ospital. Wala kang kasama. Ang kasama mo lang sarili mo. Minsan, maswerte ka pag sinamahan ka ng amo mo. Ako kasi, minsan yung amo ko sumasama yan pag magpapacheck up ako. Pero ako na yung umaayaw. Alam mo kung bakit? Matatanda na kasi sila. Minsan yung maneho na lang nila, yung kasama, ihatid lang ako doon. Tapos, pag okay na ako, babalik na ako sa bahay. Ganun. Pero dito kasi, mostly, gusto ko nasa bahay lang. Yan, magpapahinga. Pero pag na-request ko naman na magpapahinga ako, ganyan, pumapayag naman sila. Ganon. Pero, minsan, wala pa nga akong 10 minuto doon sa kwarto ko, sasabihin na, bumaba ka na, magawa ka ng kape. Igawa mo kami ng kape kasi sa kanila, coffee is life. So, kita nyo, ngayon po makikita nyo ako, okay ako, malakas ako, pero ang totoo talaga, last day pa, masakit yung ulo ko. Lalagay po ako ng ito, para siyang menthol, Vicks. Binili nila to sa sa Istanbul noong one time pumunta sila. Herbal siya, nilalagay ko lang sa tubig. Tapos, minsan iniinom ko at saka minsan sinisinghot ko rin siya para yung Vicks pumasok sa ilong ko. Na isusuka ko yung mga plema ko. Sa mga herbal lang po hiyang ako. So, yan po ang mga tips ko sa mga mag-a-apply dyan.
Dapat pag nandito kayo sa ibang bansa, huwag kayo nagsasabi na ganito hindi namin kaya, uuwi na kami. Kasi mostly ang mga pumupunta dito ngayon ng mga baguhan, gusto nang umuwi 1 buwan pa lang. Yun ang napapansin ko. Walang nagtatagal na katulad ko noong araw pa. Kasi ako for almost 20 years dito sa Middle East. Iba talaga yung mga baguhan ngayon. Ang gusto nila umuwi, konting pagod lang. Dito po sa ibang bansa hindi ganun. Dapat think positive lang po tayo palagi at saka lagi nating isipin na kaya natin. Ay, ganyan po talaga. Mag-inhale, mag-exhale. Yan po ang buhay naming mga OFW po dito.